Okay, so good day guys, no? Ang aking discussion ngayon is all about the skewness. So ano ba yung skewness, guys? Ang skewness is the degree of asymmetry. Okay, i-discuss natin, no? Okay. Okay, ang skewness, sabi dito, the degree of asymmetry of distribution about a mean, no? So later, no, i-discuss natin ano ba yung mga dapat i-consider. Pero most likely, ang skewness, may makikita tayong what do you call this? Yung positively sa negatively skewed. Kumbaga, ang skewness, that is a statistical measure that how data is spread out. Tandaan nyo, another definition nito, yung mas madali. Kumbaga, uh, is a key statistical measure that shows how data is spread out in a data set. So that is the skewness. No? So sinasabi sa atin dito, pwede kasi yung data points, pwedeng mas skewed to the left. Pag skewed to the left, ang ibig sabihin nito, kung di ako nagkakamali, yan ay negative skew. Negatively skewed. Later, i-drawing ko yung ano niya na may katumbas kasi na graph yan. Pag skewed to the right, skewed to the right, that is positively skewed. So take note of that. No, so take note of those this ano no, yung mga values na dapat yung matandaan. Okay. Now, it is important though to understand the shape of the distribution. Kasi yan ang magsasabi ng accuracy ng ating data para ma-identify natin yung tinatawag na mga outliers and also to find yung pinaka-best statistical method to use lalo na kapag tayo nag-analyze. Now, halimbawa, no, ito yung masasabi natin na meron kasi tayong ano, ito yung ano na masasabi ko na yung mean, let's say, ito yung symbol niyan sample mean ay equal to median. Okay, kapag nakita kayo ng nakaparang curl, median yon, no? Or equivalent to mode. Yung mode, yan. Yung mode is the most frequent appearing. Median is the middlemost, mean is the average value. So kapag yan ay equal, ang ibig sabihin nito, no skewness. No skewness. Pero kapag halimbawa, yung mode, yung mode mo, no? Masasabi natin yung mode mo, kapag yung mean mo pala, by the way, is greater than the median, greater than the mode, no? Or mode is less than the median, then less than the mean, masasabi natin na ito ay positively skewed. That is positively, or tinatawag natin na ano to, by the way, positively skewed, or positive skewness. Ano bang itsura ng positively skewed or positive skewness? Kapag yung right tail mo is longer than the left, right tail is longer than the left. Okay, kaya masasabi ko yung pinaka-itsura ng positively skewed, no?
Kasi ito yung ating ano, di ba? Parang nakaganito siya. So, nakaganyan. Now, dahil yung ating mode, yung pinakamaliit. So, nandito yon. Ito yung mode. Tapos, ito yung median, for example. And this is the mean, yung nandito sa loob pa, no? So, yung mean yung ano, ito yung mean. Pinakamalaki dito na value yan. Kasi, ito ay positively skewed. Kaya nandun, mo ito, mas malaki to. Kasi positive to the right, di ba? Okay, so yun yung ano, yun yung, ngayon, yung negatively skewed, ganito itsura. Okay, kung titingnan natin from the graph, nakaganito naman yung tsura ng ano, negatively skewed. Syempre, ang negatively skewed, ganito yan, mean is less than the median, then less than the mode. Or the mode is greater than the median, which is greater than the mean. Kumbaga sa ano, pakaliwa naman yan. Ang negatively skewed, no, yung kanyang ano, yung kanyang left tail, negative skewness. Yung kanyang left tail is longer, is longer. No? Ibig sabihin, yung most data points are on the right, which means most data points are on the right. Okay, kasi kung titingnan natin yung negatively ano no, skewed, nandito yung mean. Pero tandaan nyo, pinakamalaki dito yung ano, yung mode. This is the median and this is the mode, no? And this is the mode. So ganyan yung itsura ng mga skewness. Kumbaga yung positively skewed, right tail niya longer than the left. Which means yung kanyang data points are on the left. O, nasa kaliwa yung kanyang data points. Okay, so yan yung mga ano, example ito yung mga ano, income distribution sa positively skewness, no? Income distribution, exam scores. Pero yung negatively skewed, ang example niyan yung mga easy ano, exams kasi halos perfect yung scores eh. Halos pare-parehas, matataas. No, nasa right side yung kanyang, ibig sabihin, nasa right side yung kanyang data. Kasi matataas. Halimbawa, 1 to 10, ang test, yung ano, no, yung item. Nasa ang score, nasa 9 or 10. Ngayon, itong 9 or 10, kung titignan mo sa scale, nasa right side yan. Kaya masasabi natin na example na yung mga examination. No, yun yung mga ano, no. Ngayon, yung zero skewness, that is the normal distribution. Na kung saan mag-i-equal lahat yan. Symmetrical yan. Evenly distributed. So perfectly balanced data set kapag sinabi natin na zero skewness. Now, how can we test? I think we will be discussing. Kaya may tinatawag tayo na mamaya tinatawag na skewness coefficient. Yung mga persons first coefficient, no? Something like that. Siguro we can have an example later, no? Pero i-continue lang natin ito. At least symmetric, ito yung tinatawag na ano, ito yung no no skewness. No skewness. Kapag sinabi naman natin na ano, positively skewed, ito yung right tail is longer than the left. Anong ibig sabihin nito? Most data points ay nasa left side. Most data points
are on the left side. Okay, so yun yung ano. Example nito, yung mga income distribution, test scores na mas accurate, no? Kaya doon sa mga scores, malalaman mo no? Kung madali ba yung exam o hindi. Kapag yan ay nasa negatively skewed, madadali yun. Mm. Yung negatively skewed, yun. Yung left tail is longer than the right. Is longer. Tapos, yung most data points are located in the right side. In the right side. No? Okay, so yun yung mga dapat nating maintindihan pagdating sa measures of shapes. No? Example din yung mga easy exam scores. No? Now, as we continue, kurtosis naman, we will also be discussing yun yung degree of thickness exhibited by distribution. So, kaya mayroon tayo mga discussion about kurtosis. So, but we will be focusing first on the skewness. Ang first Pearson's coefficient of skewness na tinatawag, no? This is a numerical, actually, ay ito lang ano yan, no? Meron tayong mga, may mga formula tayo for the skewness, no? Ah, Tandaan nyo guys, no? This is the numerical measure of skewness based on the relationship between the mean and mode. So dito, titingnan mo dito yung mean and mode. So bakit, no? Ah, it helps us to find if kung yung data is skewed when the mean and the mode are not equal. Tandaan nyo dito, the mean is not equal to its mode. Kaya masasabi ko na isa sa mga formula for the skewness is equivalent to mean minus mode. No, tandaan nyo kapag mean is greater than mode, or mean is greater than mode, ano yung magiging action natin? The skewness is positive. Positive skewness. Gaya yun ang ginawa natin kanina. Di ba? Kapag mas malaki yung mean, di ba naalala nyo? Kapag mas malaki yung yung ating mean sa mode, that is positively skewed. Pero kapag mababa naman yung ating tinatawag na negative, no? Kapag yung ating mean is less than the mode, mean is lesser than or smaller than the mode, it is negatively skewed or negative skewing. No? Kapag equal yung mean sa mode, ibig sabihin symmetric. That is symmetric. Symmetry. No? Now, yan yung mga dapat itandaan. No? Now, dito, siguro meron din tayo sa measurement of skewness, no? Sa Carl-Pearson. Gumagamit tayo dyan ng mean, median, mode. Pati standard deviation. Kaya meron tayong formula, ano ko na, no? Bigay ko na, no? Kapag naman, kapag sinasabi natin na we just, kasi meron din tayong tinatawag na, dalawang klase yung Carl-Pearson. According to Carl Pearson, no? Carl Pearson, gumagamit siya ng ng mean, median, mode. Tatlo yung parameter. With similar pa rin naman analysis, no? Pero may involvement is either si mode or si median. Halimbawa, merong SK na ganito ang formula. Halimbawa, 3 multiplied by the mean minus the M, no?
Yung M natin, yun yung median. O yung ano, ito na lang, yung may curly. O, ito yung may median, no? Divided by the standard deviation. So, ito yung mga symbol dyan. Ito yung mean, sample mean, ng dataset. Kapag ganito ang ano, that is median. Kapag ganito is mode. And ito is standard deviation. Pero usually, yan ay population standard deviation. No? Or simply, standard deviation na lang. Yan gagamitin natin na symbol. Okay, so now guys, no, as you notice, no, uh, ito yung ano, yung SK, ito yung tinatawag na Carl Pearson skewness. Okay. So yan yung tinatawag na uh, skewness. Now, kapag ang skewness natin ay equivalent to zero, it means symmetric. Si mean mo ay equal kay mode. Mean, median, and mode are equal, no? Pag ang skewness natin is greater than zero, positively skewed. Tandaan nyo na kapag mas malaki sa zero, that is positively skewed. Ano ba yung ibig sabihin ng positively skewed? Mas malaki si mean kay mode, no? As well as kay median. No? Kapag naman less than ang ating skewness sa zero, negatively skewed. So tandaan niyo yung mga dapat natandaan when it comes to skewness. Okay, no? So halimbawa, no, magbigay ako ng example problem. Siguro pwede na ako magbigay dito. Tapos isosolve ko manually, then calculator. Calculate Pearson skewness. Pearson skewness. Coefficient for a data set for a data set of exam scores of the following. So aalamin natin, no? Halimbawa, ito ang mga scores 85, 88, 92, 94, 96, 98, 4 na 100. Okay, now, calculate natin yung mean. O, ima-manual ko muna. Para makalculate yung mean, i-add ko lang ito lahat. Meron akong calculator, nakahawak ako no, para mabilis. Okay, so i-add ko lang ito isa-isa. Then alam naman natin, ang n natin dito is, kung di ako nagkakamali, 10. No? So by dividing it to the total sample natin, sa calculator ko, meron akong 953 to divided by 10, meron akong 95.3. Yan yung average. Ito yung tinatawag natin na mean. O mean, no? Now, to calculate the median, yung may curly, okay? Middle most, usually 10 to. Kung 10 yan, yung 5 and 6 element. So, ito yon 96 saka 98. So, 96 plus 98 divided by 2. Si middle most value ang median eh. Meron akong 97. Now, ang mode, ito naman yung most frequent. Tandaan nyo, kapag mean, average, kapag median, middle most, kapag naman mode,
Most frequent. Ano ba yung most frequent? Eh, di ba 100? Yan yung nag-a-appear ng maraming beses. Kaya masasabi ko 100. Ang tawag dyan is ano, unimodal tayo. No? Kasi isang beses, may isang ano element of may isang nag-a-appear, isang mode. No? Kapag dalawa, bimodal, tatlo, trimodal, may tinatawag pang multimodal. So meron kang 100 dito, nakuha as my mode. Now, we need to calculate yung standard deviation. So paano tayo magka-calculate? Gagamit tayo ng, kasi since ang gagamit natin is population, the population standard deviation, population standard deviation, ang formula niyan, kung di ako nagkakamali, summation of x minus x sub bar square divided by n. Yung total na. Kasi ang symbol ng isa dyan is population standard deviation. Yung gagamitin natin. Now, ano bang formula niyan? Iisa-isay ko na lang, no? Meron akong 85. 85 minus yung nakuha ko man na mean, 95.3. Pero mamaya ikakalkul ko na lang yan. Papakita ko sa inyo, no? 88 minus 95.3 squared plus 92 minus 95.3 squared. Okay? Plus 94 minus 95.3 squared. Hanggang sa makarating ako ng ano, doon sa pinakadulo na yung 100 na mismo. Okay, hanggang sa makarating tayo sa dulo ng 100 minus 95.3 squared. Na yan ay nakadivide sa 10. Okay, ano ang aking makukuhang value sa population standard deviation? Actually, dun sa computation na kuha ko, that is 20, uh, kapag kinuha ko yung ano, yung tinatawag ko na tawag dito, standard deviation, meron akong 5 something. Okay, ito yung makukuha ko na population standard deviation. Kung yung variance ko naman, 5 point, ano ba yung 26.81? Wait lang. Let me take the square root of 26.81. Okay, so square root of 26.81. Ito yung nakuha ko eh. So 5 point, ano, 1, 7, 5.1778. Yan yung aking standard deviation. No? Tapos yung aking population variance, ito is variance, no? Population. Okay. Ito naman tinatawag na population standard deviation. Okay, meron akong 26.81. O, yan yung mga values. Okay, after ko makuha yan, no, since nakuha na naman na rin natin yung mode, gagamitin ko yung formula of the skewness. Kasi tinatanong dito, is calculate the Pearson skewness. Okay, to solve for the skewness, ano yung formula? S sub k, 3, x mean minus the mode divided by the standard deviation. Yun yung gagamitin natin. So, meron akong 3 multiplied by 95.3 minus yung aking mode o yung aking median pa rather. Kasi alam naman natin median yung is 97. Divided by but the standard deviation nakuha ko 5 point something. O kumpitin natin 5.1778. So ang aking is equivalent to, let's compute using my calculator. Pero mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kabilis ang calculator, no? So dito nagmano-mano ako, no? O i-ano ko muna, tanggalin ko muna yung statistics. O mano-mano to, 3 multiplied by 95.3 minus 97 multiplied by divided by 5.1778. So meron akong na skewness na negative 0 point something.
negative 0 point something. So, yung aking tawag dito, skewness with respect to mean and median, no, based on doon sa aking na-compute, tama ba? Ang aking nakuha, 95.3 minus 87 times 3 divided by 5 point something. Okay, so check ko nga yung aking value. Okay, tama naman, no? Okay, so meron akong negative 0.98 na nakuha. Okay, so anong ibig sabihin niya, no? Meron akong negative skewness, no? Negative skewness yung aking nakuha, no? Ay, wait lang. Ilan ba yung aking yan? Ang aking nakuha is tama. So meron akong negative 9.98 na skewness, no? Na kung i-compare ko naman sa mode, ano ba, gagamitin ko naman yung mode as with respect to mode, babaguhin ko lang itong So gagawin ko lang itong 100, 95.3, 'di ba? Ah, tapos 100. So negative 2.72, no? Based dun sa ating formula. So negative. Since the skewness is negative, it shows a slight negative skewness in the distribution of scores. So meron siyang kumbaga sa medyo matataas nga. Kumbaga parang na yung tail, kumbaga negative skewed niya. Kasi kung titingnan natin, if we will draw, no, yung negative skewed dito na lang sa baba. Ano bang itsura ng ng graph natin sa negatively skewed? Okay, negative andito yung mean eh. Ang mean natin dito pa lang sa mean makikita na natin 95.3. Actually, doon pa lang sa mga values, malalaman na natin na yan ay na negatively skewed. Si median mo ay 97. Ayan. Tapos si mode mo ay 100. So kung titingnan ko mabuti, dito pa lang ay makakakita na tayo ng negatively skewed kasi ito yung mga yon. Ayan. O di ba? So doon pa lang sa data points, alam na natin na negatively skewed. O hindi ko pa kino-compute yung skewness, no? Pero doon sa aking skewness, obviously, nung ginamitan ko ng formula, yung Carl Pearson, ginamitan ko siya ng formula, no? Nakuha natin na meron tayong equivalent to uh, negative skewness, negative 1, almost. Kasi to approximately, approximately equivalent to negative 1. So nasa negative 1 halos, no? Yung ating skewness. So since ito ay negatively, so medyo light yung kanyang uh, distribution, no? Kaya yung tail niya is slightly longer on the left. Di ba? Mas mahaba sa left. And most of the scores are concentrated on the right. So tama, no? Side of the mean, right side of the mean. No, nandito yung mga scores niya. Kadalasan, lahat ng scores niya kumbaga sa mas matataas. Oh, yun yung mga nakikita natin, no, na values, no. And that is an example of the skewness. The Pearsonian coefficient skewness, no. Now, gamitin ko nga yung calculator dito, guys. So, tingnan niyo ko paano ko gagamitin yung calculator sa isang mabilis na paraan. Kasi ito, mano-mano tayo. So, mode 3 stat, number 1. So, lalagay ko yung mga values 85, 88, 92, 94. Kanina kasi nag-manual ako eh. Pero dito, gagamit ako ng calculator, 96, 98, tapos apat na 100. O, apat na 100, no?
Pag kinuha ko yung 100 ko, ganyan lalabas. Okay, now, kapag nakuha ko yung nakuha ko na yung mga values diyan, ipe-press AC ko lang. Then shift number 1, pupunta ako ng variance, punta ako ng mean, o meron ko 95.3. O di sulat ko na 95.3. O ano pa yung kailangan ko diyan? Standard deviation, shift number 1, number 4. So gagamitin ko yung population. O this is the population standard deviation, 5.1778. O ito na yon. Kapag gusto kong i-variance, i-square ko lang yan. Yan yung 26.81. Now, to get that guys, no, kapag gusto nyo kunin yung formula, so that is the skewness, no? So actually, nandun, makikita mo lang yung skewness dun, no? Tingnan natin sa distribution. Hindi ko lalo kung nandito yun eh. Pero mamaya ipakita ko na lang, no? Parang pwede ata dito, pero check ko nga kung pwede. Pero mamaya, i-ano ko na lang. Anyway, yan yung skewness. Present coefficient. No? So, ngayon, mas madali. Substitute mo lang yung mga value, divide mo sa standard deviation, meron ka lang makukuha na skewness. Negatively skewed. Or, ito yung posisyon kasi, kapag mas mababa ang mean, negatively skewed. Tandaan nyo, kapag ang mean ay masasabi natin na negatively skewed. So, itong problem na to is negatively skewed. Kasi nga may nakuha tayong na negative 1, no? Na ibig sabihin, si mean ay mas mababa kay median, mas mababa kay mode. Yan yung negatively skewed. Nasa right side yung mga data points ng mean. Tandaan nyo, no? Diyan sa part na yan. Okay? So I hope yan ay klaro pagdating sa skewness. So yun yung formula na sinasabi ko. Ayan, negatively skewed, skewed to the left. Kapag mas mataas, symmetrical, pag mataas sa zero, that is skewed to the right. Okay, measurement, ito yung skewness ng data. Usually, ito yung letter B is the symmetrical. No, ito yung positively skewed. Kasi nga, nandito si ano, si Min dito mas malaki. Mas malaki kay median, mas malaki kay mode. No, tandaan nyo, no, sa positively skewed. Okay, or si mode mas maliit kay less than median, then less than the mean. No? So pinakamalaki yung ano, no? Tandaan niyo, no? Okay, so tandaan niyo yung mga values na yan, no? Para masabi na positively skewed. Yan yung mga basis. Okay, and then we have the symmetrical equal siya, then negatively mas malaki si mode. Gaya nung kanina, 100 malaki si mode, so negatively skewed yun. So, ito naman yung moment-based coefficient. So, ginagamit pa naman ito. Uh, Given yung n, sample size, no? Then, multiply by the summation, tapos S standard deviation, then cube. Okay. Ito naman yung Bowley's coefficient, no? I think we will be concentrating dun sa tinatawag na Bowley's coefficient. Ito yung another way, no, to calculate yung mga skewness based on quartile. No, unlike Carl Pearson, it does not rely on the mean or standard deviation. No, it is calculated using the first quartile, the second quartile, and the third quartile. Alam naman natin yung second quartile is the median. Diba? So dito, aalamin mo lang, pag sinabing Q1, yan yung 25th percentile. Diba? Kung sa percentile, 25th yan. No, kapag naman sa Q2, yan yung second or 50th percentile. O tinatawag natin na median kasi middlemost. Yung Q3, yan yung 75th. Kaya 75%. Okay, kaya kinakailangan mo malaman yung values ng Q1, Q2, Q3 para ma-solve natin. Now, ano mang interpretation sa Bowley's coefficient? Kapag B equivalent to 0, no skewness.
Ibig sabihin, perfectly symmetric. No, kapag B is less than 0, negatively skewed. Kapag naman B is greater than 0, positively skewed. So, yan yung mga dapat yung tingnan. No? Kumbaga sa ano, yan yung mga dapat yung makonsider. No? Pagdating sa skewness. No? Okay, now, ibig sabihin, no, kapag, halimbawa, ito yung ano, no, gagamit na ng Bowley's measurement. No? Halimbawa, ito yung mga sample. Let's say 20, 24. O, iboray ko na to ha. O, gagamit ako ng sample. No? Ito yung data. 20, 24, 28, 32, 35. Then 40, 42, 45, 50. Ayan, say, yan yung data. Calculate ko muna yung median. Okay, in-arrange ko na ng ano, ascending, no? So, from 20 to 50. Paano ko malalaman yung ano, middle most? So, usually, 9 to. Yung, yung gitna. Kasi 1, 2, 3, 4. Ito yung upper. 1, 2, 3, 4. No, ito yung lower, ito yung upper. So, ito yung, kumbaga, ito yung Q2, middle value. Yan yung median. O tinatawag natin na Q2 or the middle most. No, kaya kapag in-arrange ko to ulit, kumbaga sa ano, ito yung data, 20, 24, 28, 32, 35. Ito yung Q2. Then 40, 42, 45, then 50. So yun yung second quartile. Now, yung 25%, kukunin ko yung Q1, that is the 25% ng 9. Kasi 9 lahat to. Sige, i-compute ko muna using my calculator para malaman ko kung anong element. 9 times 0.25 or divided by 1/4 lang yan. So, meron ako 2.25. So, yung 2.25 ay nandito. Okay, 2 ito eh. So, naman, maaaring nandito si Q1. So, kapag kinuha ko si Q1, guys, or mas maganda siguro, nandito siya sa part na ito. Pero kukunin ko muna yung summation nito. Kasi nandito siya between si Q1 kasi 2.25 nandito, 20.28. So i-add ko si to solve for the Q1 that is 24 plus 28 divided by 2. That is something like 26. O nasa 26 to be exact. Okay, si Q3 naman, o andito 'yon, yung 26. O Q1. Actually dito malalaman mo na pero for the sake of computation, kapag kinuha ko naman yung 25%, so magbawas ka ng 0.25 sa 9, nandito sa 45 and 50 naman. Ay, tama. 42 and 45 na rather. Kasi 2.25 eh. So 2.25 nandito. So between 42 and 45. So kung kapag chinek mo itong mabuti, ito yung magiging Q3 natin. So to solve for the Q3, that is 43.5. So kung titignan ko mabuti, nandito si 43.5. Yan yung Q3 natin. Okay, so ngayon, kinakailangan ko alamin yung mga values for the skewness. 43.5 minus 2, the Q2 is 35 plus 26 divided by the Q3, that is 43.5 minus the Q1, which is equivalent to 26. So ang aking skewness, wait lang ha, check natin yung magiging answer. Okay, ang aking answer, pakicheck kung tama. So, dito na lang sa calculator.
I-mode ko muna, no, yung, ano muna, yung normal, 43.5 minus 2 times 35, then plus 26. Divided by, yung Q3 ko ay 43.5 minus 26. So, meron akong value na negative 0.02. So, medyo negative, no? So, negative 0.02. Ayan. 0.02857. Yung aking negative, yan yung aking skewness. So, ibig sabihin, negatively skewed. So, dahil ang aking B is less than 0, indicating a negatively skewed. Ang distribution nito is longer on the left side. So, parang nakaano yan, no? Kung titignan natin kasi, sa hindi tayo gagamit ng median mode eh. Kumbaga parang yung kanyang score negative, no? So, nandito siya. Ayan. Nakaganito yun. Pero most likely, kung titignan mo, yung median mo dyan, yun yung 35. Ito yung 35, no? Okay, so basically, yan, no? Tapos dito kasi walang mode. Walang mode kasi dito, no? Pero may median. Ay, may mean. May mean yan. No, pwede mo makuha. Pero pag mas likely nandito yung mean nun. Mas mababa sa median yun, no? So, kung titignan natin, no? Yan yung kanyang magiging mean. Okay? So, anyway, yan yung most likely nasa left siya ng sample mean. Okay? So, yun yung ating yun yung ating negatively skewed, no? Okay, so basically yan yung ating magiging yan yung ating given, no? Diyan sa problem na yan. Okay, so I think sana klaro. Okay, so kung gagamit naman tayo ng calculator, sige nga, try natin para mapadali yung buhay. Mode 3 stat, number 1, so 20, 24, 28, 32, 35, 40, then 42, then 45, then 50. Actually, kung titignan natin mabuti, 9 yung kanyang n, no? Try nga natin makuha yung kanyang sample mean muna. Okay, number mean. So 35.11. Oh, dito pala rather. Mas malaki nga pala, sorry. Oh, mas malaki pala dapat. Yung mode pala yung mababa dito. Kasi to negatively skewed, no? So 35.11, no? Yan yung kanyang median. Ay, ano pala, tama. Tama pala, sorry. Nandito yung mean, no? Kumbaga yung mean natin 35.11, mas malaki na konti. Ito kasi yung median. Ito yung mean. O, so ito yung 35, tapos ito yung 35.11. Ayan. No, nandito malamang yung move, no? Kapag negatively skewed, no? Kung naalala nyo kanina, kapag negatively skewed, ano ba ang value kapag negatively skewed based on doon sa ating naging analysis? Okay, kapag negatively skewed, mean is less than the median. Hmm. Wait lang ah. Okay, tignan ko nga yung aking ito. Anyway, ano pala ito? Oo. Dito kasi, ang magiging analysis natin dito, kung di ako nagkakamali, ah, tama, nandun sa left side. No, hindi nga pala applicable ito. Sorry. Wait, hindi pala ito applicable.
Kasi gumagamit tayo ng ano, Bowley's coefficient. Okay, so let's continue the discussion, no? Okay, other formulas. Ayan, medyo maraming formula. Hindi ko na to ipapagamit yung iba. Ayan, kapag negatively skewed to the left, zero, kanyang ano, symmetrical, no? Symmetrical siya. Okay? Okay, no? So that is symmetrical, no? Ano pa ba? Tapos, okay, kurtosis tayo ngayon. Ano ba yung kurtosis? Bago tayo magtapos, no? Ang kurtosis, guys, is a degree to which a unimodal distribution is peak. So, ano ba yung ibig sabihin ng unimodal? Ibig sabihin, isang beses nag-appear, pero yun yung mode mo. Kumbaga, yun yung degree of tailedness. Ibig sabihin ng kurtosis, parang ano yun eh, meron kasi tayo tinatawag na ano, yung leptocortic. Alam niyo ba yung mga ganito, no? Ah, kapag may formula tayo eh, no? Kung di ako nagkakamali. Yung 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 tinatawag natin na ano na kurtosis, no? Or kurtosis sa statistics, no? Parang ganito yan. Let me draw, no? Okay. Kasi guys, ganito yun eh. Di ba sa type of skewness, dalawang klase kasi yan. Ito yung naalala ko, no? Sa type of skewness, may tinatawag tayo na ano na symmetrical. Ito yung equal, no? Okay, tapos meron din tayo tinatawag na asymmetrical. Sa asymmetrical, merong positive saka negative skewness. Okay. Okay. Now, sa symmetric skewness kasi guys, kumbaga sa ano, sa kanyang curve, ito yung pinaka ano niya, equal yung ano, equal si mean, median, and mode, no? Sa asymmetric skewness, dalawang klase. Kapag positive, sa right side yung ano, mas mahaba yung kanyang tail, di ba? So parang nakaganito siya. Andito yung mean, this is the median, and the mode. Di ba? So ganun. Ganun yung ano, ganun yung value, no? Ganun yung value, no? Okay, now, dito naman, sa negatively skewed, nandito yung mean. Parang naka-left, di ba? Andito yung mean, median, then mode. Okay, so ganun yung value, no? Okay, so usually ganun yung pinaka value natin. Okay? Now, ang kurtosis naman, characteristic ng frequency distribution. Tatlong klase yung kurtosis. Ito rin i-discuss ko ngayon. Sige, pwede nyo nang i-ano. Tatlong klase yan, no? Sa kurtosis, tatlong klase yan. Meron tayong tinatawag na leptokurtic. Leptokurtic. Mamaya pakita ko yung, ano, yung pinaka-graph, no? Tapos ito yung mesocortic. The mesocortic. And as well as yung isa, yung flat. Ang tawag doon, nasa doon ng dila ko eh. Platykurtic, ayun, platykurtic.
Okay, yan yung tatlo. Kumbaga sa ano, yung mga curve na yan, i-continue ko, no? Dito mo makikita yung itsura ng mga curves. Ayan, no? State of quality ng flatness or thickness of the curve. O yan yung mga curve. Lepto, meso, yung leptokurtic, high peak. Kumbaga ito high peak. Yun yung lepto na high peak uh, than normal distribution. Kumbaga yung concentration niya near the central value, no? The leptokurtic is a curve having a high peak than normal distribution. Than normal distribution. So, yung concentration of items near the central value, tandaan nyo, no? Yung concentration of items near the central value. Okay, yun yung tinatawag natin na leptokurtic. Ang mesokurtic, normal peak is having a normal peak than the normal curve. Kumbaga, equal yung kanyang distribution. Equal distribution. Yan yung mga dapat nyo tandaan, no? Of items around the central value. Kumbaga sa ano, parang ano yan, yan yung asymmetric yan, no? Tinatawag na ah equal yung kanyang distribution. Platykurtic naman, low peak than the nerve curve. Low peak than the normal curve. Okay? Kaya yung less concentration naman siya. Kung yung kaya is greater concentration, ito ay less concentration. Kaya yan yung ano, kumbaga sa graph, kung pag-iisa-isahin ko yan, ito yung ano, yung let me draw ito no. Kung ito yung tinatawag na platykurtic, let me draw guys ah. Oh, ito yung platykurtic. Okay, platykurtic. Kaya lang, yung sulat ko. Platykurtic. Tapos yung tinatawag naman natin na mesokurtic yung nasa gitna. Kumbaga nandito yon. Mesokurtic. Ayan. Ito yung mesokurtic. Yung pinakamataas dito, no? Tinatawag naman to na ano, leptokurtic. Yan yung ano kapag pinag-isang graph ko yan. So makikita nyo yung itsura, no? Yung tatlong types of kurtosis. Okay, now, dito sa part na ito guys, no, makikita nyo rin no, yung mga types of kurtosis. Ito yung formula, summation, no? Okay, pero yung ibibigay ko sa inyo, yan yung mga dapat na values. Absolute ang formula kasi niyan guys, no? Halimbawa ito, K is equal to N summation of I. Ito is absolute value. Pero yung isang formula, yung for the kurtosis, ito yung ginagamit. No, mahaba, no? No, that is an example of the kurtosis. I think may example tayo dito. Saan nga ba? Okay, so basta ito yung palatandaan. Pag less than 3, platy. Kapag equal to 3, meso. Kapag greater than 3 is, tawag dito is leptokurtic, no? Yan tinatawag natin na ano, kurtosis. Okay? So basically, mahaba-haba nga yung formula niyan. Ito yung sinusunod na formula diyan. Saan ba yun? Yung ito. Yan. Medyo mahaba. Kasi kukunin mo pa yung summation. Isang buong ganyan, no? Yung is the sample size.
Ganyan kahaba ang leptokurtic, no? Ay yung tinatawag na kurtosis. Kaya kapag ang nakuha mong value is equal to 3, ang sabi dito, tandaan nyo na, ito yung gagamiting formula. So, i-ano ko lang, no? Sabay yun. Ayan. Okay. Pero ito yung pinakasusundan natin. Let me write the formula. To get the value of k is equivalent to n plus 1, divided by n minus 1, n minus 2, n minus 3, multiplied by the summation of, i-add mo pa yon yung x sub I minus x min divided by s. Kung di ako nagkakamali, yung s is the standard deviation pa ata, no? So medyo mahaba-haba. Okay, then ito ay naka raised to 4, tapos minus 3, n minus 1 squared divided by n minus 2, n minus 3. And kapag nakakuha ka ng less than 3 na value, platykurtic, equal to 3 mesokurtic, greater than 3 is leptokurtic. Okay, so pero dahil yun yung mga dapat nating matandaan pagdating sa kurtosis. Okay? So I hope yan ay klaro sa part na yan, no? So ulitin natin. Okay, so na ba yung formula ng, dito tayo sa, ayan. Yan yung formula. Medyo mahaba. Hmm. Pero sabi kaya naman pagtsagaan, no? Anyway, I think patapos na, no? Okay, so, ayun. Summary, the measure of center tendency are mean, median, mode. So, ginagamit, yan, halimbawa, yung performance, si mean mas maganda. Si median, kung ano yung middlemost value. Mode, most frequent. Kapag bimodal, dalawang beses na kapit. Pag multimodal, maraming beses na magkakaparehas na mode. Okay, ito ginagamit din natin, arithmetic, weighted, geometric, and harmonic means. Locations naman, quartile, decile, and percentile. Yung quartile is 25%, decile is 10, percentile is 100%. So, ang kaibahan ng central tendency sa variation, it tells the data is distributed about the mean. Okay, para malaman natin yung measures ng shape, kasi tatlo yun eh. Measure of location, variation, and shape. Yung shape is skewness or kurtosis. So ito yung mga references na ginamit natin in our discussion. I hope the lesson is clear and the session is now being